Umuugong na naman ang usapin ng kudeta. Ano nga ba itong kudeta na to? Ano ang nangyari sa atin sa unang kudetang naranasan natin noong 1986? Yung mga sumunod dito ng mga kudeta? Anong nangyari sa EDSA Revolution, sa pagbabago ng gobyerno? At anong sumunod pagkatapos noon? Ito po si Attorney Mike Operario at ngayong araw na ito pag-uusapan natin yan at mag-uumpisa tayo ng isang bagong serye ukol sa kudeta at ang People Power Revolution. Ang unang kudeta na naranasan natin ay yung 1986 kudeta na isinagawa ni Fidel Ramos at saka ni Juan Ponce Enrile. Pero para maunawaan natin kung ano yung konteksto ng kudeta na to, sino ang nasa likod ng kudeta, bakit ito nangyari, kailangan bumalik tayo sa kasaysayan noong 1963 at sa bansa ng Vietnam. Nung nahati po ang Vietnam sa dalawa, sa North and South Vietnam, ang naging pinuno po o presidente ng South Vietnam ay si Ngo Dinh Diem na binabackupan o sinusuportahan ng gobyerno ng Amerika. Subalit itong si Ngo Dinh Diem ay isang Katoliko and Vietnam is supposedly majority Buddhist. Siya ay naging mahigpit sa mga Buddhist at nagkaroon ng maraming mga pag-abuso sa karapatan ng mga miyembro ng sekta ng Buddhism at nagkaroon ng sunod-sunod na mga rally, kaguluhan at na maging mapag-abuso sa kapangyarihan itong si Ngo Dinh Diem. At ilang beses siyang pinaalalahanan ng Amerika sapagkat nakikita ng Amerika noon na ang kanyang pamumuno ay inilalagay sa alanganin ang seguridad ng kanilang bansa sapagkat ang mga komunista ng North Vietnam ay unti-unting nagiging popular sa countryside pati ng sa mga magsasaka at mga ordinaryong manggagawa dahil nga sa pang-abuso na ginagawa ng presidency ni Ngo Dinh Diem. Si Ngo Dinh Diem, ang kanyang chief of staff noon na head ng military, ang kanyang kapatid na si Ngu Dinh Nu. Si Ngo Dinh Diem ay walang asawa, so ang naging de facto na first lady noon ay yung asawa ni Ngo Dinh Nu na si Madam Nu. Itong si Madam Nu ay parang style ni Imelda Marcos. Medyo flamboyant, educated, at saka mahilig sa mga excesses ng buhay. And then dumating yung punto na nagkaroon na ng sunod-sunod na rally na nagsusunog na ng mga sarili nila, yung mga Buddhist monks to protest yung ginagawang pang-aapi ng presidente noon na si Ngo Dinh Diem. At dahil dito ay nagkaroon ng usapin ng kudeta. Ayon sa mga detalyeng nakuha eventually, and this was also admitted by John F. Kennedy before, na they were the ones responsible for the kudeta. Si Ngo Dinh Diem ay pinalitan ng kanyang mga general mismo at ang kudeta na ito ay sponsored ng Amerika at hindi naman magtatagumpay ang kudeta na ito kung hindi ito inisponsoran ng Amerika. Pero kinakailangan gawin ito ng Amerika sapagkat nakikita nila na yung pamumuno at yung pang-aabuso ni Ngo Dinh Diem ay nagiging isang banta sa pangkalahatang seguridad ng South Vietnam. At nung nagpalit na nga po ng liderato ng mga military, sunod-sunod din ang pagpapalit kasi nagkaroon naman ng pag-aagawan sa kapangyarihan dito sa mga generals na pumalit kay Ngo Dinh Diem. And eventually, pumutok na nga itong digmaan dito sa Vietnam and kasama dito ang Amerika. Thus culminated the Vietnam War. Bakit kailangan natin umpisahan iyan dito sa Vietnam War? Because makikita ninyo yung pagkawangis o pagkakapareho ng kudeta na nangyari noong 1963 sa 1986 Revolution. Noong 1986, naging very unpopular na si Marcos, kaya nagpatawag siya ng snap election. At pagkatapos dinaya pa naman itong snap election na to at alam ito ng Amerika. At nakikita nilang lahat na yung lumalawak na protesta because after the election nagkaroon na ng
call for civil disobedience. Nagkaroon ng bank run, nag-withdraw ng pera yung mga tao sa bangko, binoykot yung mga crony ni Pangulong Marcos. Generally, magulo na sa bansa noon. At again, yung Amerika iniisip noon na ang kaguluhan nito ay hindi magiging maganda para sa kanila. Sapagkat 20 taon mula noong 1972, kailangan magi-expire na ang military bases agreement nila sa Subic. Tapos noong 1986 ay halos 6 na taon na lamang ay magi-expire na yung kontrata. So they have to think of something drastic. That drastic move was to support sina Juan Ponce Enrile and si Fidel Ramos to launch a coup d'etat. Ang pagkakaiba lang dito sa naging coup d'etat sa Vietnam at saka sa Pilipinas ay hindi naging tagumpay ang coup d'etat nila Fidel Ramos at ni Juan Ponce Enrile sapagkat sila ay na-discover at aarestuhin na sila ni Marcos. Ang intensyon naman noon ni Enrile at saka ni Fidel Ramos is not really to support Cory Aquino or to turn over the government to Cory Aquino kung magtagumpay sila sa coup d'etat. Ang objective nila was to take over Malacanang, eliminate Marcos, and then establish a military junta. Kaya lang nabulilyaso. So, people power was born because eventually sin Enrile had to ask help from the Catholic Church at tumugo ng mga tao at pinuno ng tao ang EDSA at naisilang na nga po ang People Power Revolution. So, ang intensyon noon na plano na gayahin kung ano ang nangyari sa Vietnam noong 1963 ay hindi nagtagumpay, pero isinilang ang isang mas magandang uri ng coup d'etat, isang revolution na yung tao mismo ang nag-umpisa. So, 2 coup d'etat supposedly sponsored both by the CIA and the American government, pero iba ang naging resulta. Ang end result ng Pilipinas ay pinauso natin yung People Power Revolution. At sa mga susunod na serye nito, pag-uusapan natin kung ano yung naganap dito sa EDSA People Power Revolution, anong nangyari pagkatapos ng EDSA Revolution, at ano ang epekto nito sa buhay natin sa kasalukuyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Patuloy po tayo sa ating pagmamasid, pakikilahok, pag-aaral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance.